to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal, ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya, o malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalong-lalo na po, pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin, kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. Madam Chair, I want to yield my... Madam Chair, just a question to the Chairman, Madam Chairman. Magkakaroon pa ba tayo ng executive session o wala na? Meron pa ba tayong gustong malaman galing sa kanya na i-share niya during executive session o... Tama naman kayo, Senator Roy, may gusto pa tayong malaman. Pero kanina there were serious concerns and objections dun sa motion po natin na mag-executive session. No, that's just a clarification, Madam Salamat Chair. Thank you, kaayo. Madam Chair. Salamat kaayo. I yield to Senator Bongo, Madam Salamat. Chair. Actually, next in line po is Sen JV, and then Sen Sherwin, and then Sen Bongo. Salamat kaayo. Thank you, Madam Chair. Anyway, take advantage na rin po ako nandito si Alice, no? Kasi po, base sa iyong mga salaysay, nakikinig ako sa mga hearings mula noon, ang iyong salaysay talagang lumaki ka sa Tarlac, tama ba? Lumaki sa farm, di ba? Yan ang iyong, tama ba? Yung istorya mo, pwede mong pakiconfirm lang. Yes po, Sen. Kasi kung talagang lumaki ka, Madam Chair, kung lumaki ka talaga sa probinsya, bawa sa Tarlac, ang tawagan, ang ano doon, lumaki ka sa bukid. No, bihirang gumagamit ng farm doon. Diba? Parang yun ang ano pag nagtanong ka ng taga-probinsya, madalas doon po ako sa bukid. So, bakit po ganun? At saka ang sabi rin kanina ay meron ka rin, may ebidensya rin na, na nag-aral kayo dito sa Grace Christian. Ma-confirm nyo ba yun? Bago sumagot si Ms. Alice, the Chair would like to recognize the presence of Sen Robin. Shukran. Please proceed. Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Hindi, kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang, bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, ay yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang
iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no, doon sa iyong pagtakas, no, na iyong narration. At yung binigay nyo kanina pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na, nag-ayos no, iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman sumama loob nyo sa kanya. So, ibig sabihin, kung kaya sumama loob, kung medyo nagalit kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon? Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya, muli tinatanong ko, hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya i-discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Sa PNP, any representative sa PNP? Yes, General General Takaka. Good afternoon, sir. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas, but we will check on that, sir. That's very important investigation kasi nga ang worry namin Madam Chair, yung pagpasok ng mga Chinese na CCP funded, just like Miss Go, na nakapasok sa ating pong politika. In this case, mayor na, baka mamaya may governor at lahat. And matagal na ho ito. I should submit already to this committee, no? Baka yung anything that has come, anything significant for this investigation. Yes, Honor. I will check the updates of that investigation, Your Honor. Doon naman po sa kanyang claim na meron pong death threats, no? Were you able to substantiate these claims, no? Sabi po niya kay SILG at kay Chief PNP na may death threats. Meron na bang any initial reports that would substantiate yung itong claim na meron pong death threat si Miss Go? Your Honor, wala pa po kaming nakukuha sa kanya na formal na report with regards to where alleged death threat, Your Honor. Wala pa ho siyang report? Wala pa po siyang report na formally na binigay po sa Philippine National Police, Your Honor. Yung po, siguro can ask DOJ also, based on the news report, sabi ni Assistant Secretary Nico Clavano, that the DOJ is doing its best to complete the investigation. Siguro si Yusek Nicolas T. Any preliminary already result of the investigation? Kasi po yung storya po nila Sheila at Alice Go, yung pong they went to Sabah or Malaysia by boat, ay narinig ko rin na si DOJ Secretary does not agree with it. So, would you confirm this na hindi po sila, na iba po ang theory ng DOJ dito, the NBI? We confirm, Madam Chair, that the Secretary of Justice doesn't believe the story, that the Guo siblings went through the very dangerous and inconvenient route of a lot of boats in waters that are very dangerous,
pero kami naman, bukas kami sa lahat ng posibilidad. Tuloy pa rin ang pagsisiyasat kung paano nakalabas ng totoo ang mga Guo siblings at ilalabas namin yan sa tamang panahon. So, ongoing pa ho yung investigation. And ang natin dito, what we really are interested in, Madam Chair, is yung siguro those who aided Ms. Go, especially those in the government agencies. So, ang DOJ medyo skeptical doon sa boat story. Ang PAOK naman, na siguro dito na si Jose Gilbert Cruz, ano po ang initial investigation nyo? Either southern backdoor o yung by meron ba kayong ano na possible na ito by private plane or through yung do you confirm yung story din? Do you ano any sige si Jose Gilbert na lang. Yusek Cruz. Yes, Madam Chair. We have some information, but sir, we need some confirmation pa rin, sir. So we will just coordinate with the DOJ, sir, for the confirmation. Okay. Yun doon sa Madam Chair, siguro last na po itong ano no, siguro kasi sa DOJ. I came across a news article this morning regarding the possibility of Alice Go as state witness. It is possible if it leads to Pogo Mastermind, no? And I do believe, Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn, no, of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification Yusek Nico, no? Nicolas T, for her to become a state witness if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon, kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Yusek Nicolas Cabral. Alice, no? Alam kong sa sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki maitutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang sinasabon dito ka pinanganak, ay malaki maitutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-set up nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito. Ms. Alice. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tayo niya ng reason nag-issue ng EO para po assigning an acting mayor. No, so I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor. Madam Chair, thank you. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan,
masama po ang intensyon yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalong-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Sen Bong. So before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a Pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the Pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Guo? Yusek. Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig.